Kamusta ang feeling na ganun? Like, after bilang ikaw na, were there any hesitation? Ano ang preparation niyo dito, Coach Nash? Ang isang bagay kasi na tutunan ko, number one is always be ready. No, kasi hindi mo alam kailan darating yung pagkakataon eh. Diba? So, pag ready ka at dumating, hindi naman sunggaban, siyempre, give it a thought. Tapos kung tingin mo talagang ready ka, para sure, go. So, siyempre, hindi ko alam kung ano yung pinapasok ko pa masyado noong time na yun because hindi naman ako, sanay lang ako nasa likod, nagsa-scout, no? Pero, naalala ko yung pinakaunang game, halos mag-blackout ako eh. Kasi nervyos. Kasi yung, the very first game pala that I coach sa Batangas as a head coach. So, ang prayer ko noon, Lord, tulungan mo naman ako. Baka pwede, maganda-ganda yung laro namin, humiwalay ng konti para relax. O, pinagbigyan ako ng Panginoon. Ang ganda, lumamang double digits yung lamang namin. So, medyo nakakahinga-hinga ka. Relax yun. Okay, relax. Yung pangalawang game namin was an out-of-town game sa Davao. Nung mga panahon na hindi pa uso yung air-conditioned gym. Yes. Mainit. So, mainit. Parang sabungan yung sa Davao eh. Pawis. Tapos punong-puno, home crowd, kalaban mo. Nag-overtime yata yung game. Naku. Yun. Doon, medyo parang wala yata ako nakikita doon sa kabilang side. So, na-experience ko kagad yun. But again, that's part of growth. As a coach, kailangan madaano yun. So, thankful pa rin ako na ganun kaaga sa coaching career ko, second game, na daanan ko kaagad. So, overtime. Mas panalo agad. Natalo kami doon. Natalo kami doon sa game na yan. So, overtime. Tapos, maganda na standing nyo noon, coach? O gitna o mataas? Hindi ko maalala din eh. Pero, kasi ano yun eh. umabot kayo ng Wala pa kaming, nung nag-take over yata ako, siguro mga 5 or 6 games pa lang sa season. So halos kakasimula lang. Mas maganda pinakita nyo? Yeah, I think nag-playoffs kami during that time. Yeah. Itong Tapos nag-finals? The following year na yan. 2001. 2001. Yun, mas kumpiyansa ka na noon, coach? Mas kumpiyansa na. Siyempre, meron ka na experience. No? At the same time, that was after nag-merge kasi yung Batangas at saka Manila eh. So, nakatulong din na nagkaroon kami ng player aside from Eddie, Laure, or sila Jeff Sanders, Tony Boy Espinosa. Nag-merge. So, nakuha namin si Adukul, si Compton, si Peter Martin. So, yun. Lumalim. So, lumalim kami. So, yung the previous year na hindi namin matalo ang San Juan ang malakas nun eh. 2001, because of the merger din, na namin nalagpasan nyo na. So, Coach Nash, as a young coach, then yun nga, nag-merge, and then you have a couple of more stars in your team. Paano nyo na-handle yung mga players to get yung makapag-command ng mga players that now may mga stars ka na from other teams together with yung team mo from last year? Paano mo diniskarte na sa coach yung player? Yung unang taon na yung nag-take over ako, I think malaking bagay na naging assistant ako ng 2 taon. So because of those 2 years, nagkaroon ng relationship ako dun sa mga players. Yung iba dun mas matanda sa akin, yung iba halos ka edad ko, so parang barkada mo. But syempre, right after, kailangan ma-establish mo eh. Di ba? Medyo hindi na tayo barkada, no? Medyo bigla ako na-promote na head coach. I think naintindihan nila yon. So, nakatulong yun sa akin sa transition ko from being an assistant to a head coach. Nung pumasok yung pangalawang taon, that was really a challenge dahil nga, yung sinasabi ko, biglang nagkaroon ako ng talent, ang ganda. MVP yata si Adukul. Si Adukul. Si MVP Compton, rin yata si Compton. Parang gano'n. Tapos si Laure is a superstar dun sa So, paano natin pagkasamahin, no? Kinausap, pinaintindi, malaking bagay na yung mga players naging open sila dun sa idea. Kasi imagine kung ikaw, Coach Del, alam mo yan, di ba? So, kung may 3 superstar ka, lahat gusto 25-30 points ang average.
Mm. So kailangan namin i-spread yung Oo. wealth. I think that's something that they understood Mm. right away. Nag-adjust kagad sila. So from, let's say, averaging, yung tatlong yun, nasa 20, alam, bumaba sila lahat ng 15. Mm. Because Share na. nag-share na sila. Tapos meron ka pang Chucho Serrano, Mm. sila Tony Boy Espinosa. Daming sila umaambag. Sanders. Oo. Yes. Mm. And it made life easier Mm. for everyone. Kaya rin naman siguro naging successful. Kumbaga, ang nilook forward nila, yung trabaho. Saka Mm. yung paano sila magbaband. Mas nag-focus sila doon na hindi nila, inisinantabi nila yung Sarili. Ego. may Ego, pride yun eh. May Ego, pride yun. eh. As a player, may pride yun. And, Not forgetting yung end goal, which was to win the oo, yung mag-champion. championship, diba? Sakripisyo na lang tayo lahat kasi meron tayong gustong Oo, magawa. ma-achieve. Yeah. Tapos nag-champion, no? Oh. Tapos yun na ba yung huling champion bago mawala yung NBA? Yes, 2000 was yun yung huling national champion. Mm. Pero 2002 meron parang Mini tournament. mini tournament sa gitna. Oh. Naputol yun eh. Nag-champion sila Papa Ray Negros. Negros doon sa isang conference. Hindi natapos yung Parang year short na yun. tournament yun. Yes. So Negros. sila yung huling championship parang for the conference ganyan. Mm. But yung national champion Kayo talaga. Parang puro season. north. Oo. Puro north yun eh. Mm. May Pampanga, may Manila, San Juan. San Juan, and then Batangas. Naalala ko, college ako niyan eh. When, may hopes din ako na makapaglaro ng pro, Mm. and then NBA came, and then nagpapa-tryout sa Batangas Blades, and everyone was excited kasi may bagong liga na pwede kang mapuntahan. How Nag-tryout ka nun? Hindi, kasi nagpa-tryout kami ng Batangas Blades. Kaso sakto, namin, prelims. So hindi ako makaano kasi ang priority ko din nun makatapos muna ng school and then maybe proceed to another school or league. Pero na-invite ka? Nagpasend ng invite dun sa team namin. Oo. Kung sinong gustong mag-tryout sa Batangas Blades. Sayang. 1998 yan Oo, siguro. 98, 99, ganon. Gano'ng ka-importante yung NBA at that time dun sa landscape ng Philippine basketball? Para sa'yo. Kasi nasayangan din ako na nawala siya eh. No. NBA, no? Oo, NBA. NBA. Actually, welcome yung NBA noon eh, noong mga panahon na yun. Ay, hindi lang siguro na-manage ng maayos, kaya hindi But there was a time, I remember, na na-threaten ng PBA sa NBA. So talagang pag pumunta ka sa mga games ng NBA, punong-puno eh. Yes. Punong-puno talaga. Tapos yung PBA noon, medyo... Nilango-lango na. Oo, yun yung time na nagko-cover ang PBA ng ng isang side, pinapalipat lahat ng tao dun sa... may time na gano'n. Yes, oo. So talaga na-threaten. Kaya nakakapanghinayang din na it only lasted for a couple of years, no? 5 na max. Diyon ko napanood sila Ontiveros, Cebu Gems. Cebu Gems nga ba yun? Cebu Gems si Don. Marami tayong na-produce sa PBA. Napunta lang sa PBA nung na-dissolve na yung NBA. Ang ginawang hakbang yata ng PBA noon, coach, parang hindi naghigpit sa papeles sa mga film. Yeah. Parang kaya nagkaroon ng mga Philsham eh. Yes. Sige, laro na kayo dito. Yung mga high flyer na sina Parker ba yun? Yung mga Sigoba? Oo, sila. Yes, yun yung mga panahon na yun. Yeah. Sunny. O kaya yung PBA, umano ulit, gagaling player. No? Na-excite ulit yung mga tao. Thank you for watching Balyahan with GB and RDO, powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kung nagustuhan mo ang napanood mo, here's some more videos. Huwag mo rin kalimutang mag-like, comment at subscribe para lagi kang first dibs sa bagong videos ng Balyahan.